We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. 161 kapasahero na stranded sang 4 ka oras sa lawod sa Dumangas, Iloilo, bangod sa pagsadsad sang ginasakyan nga Ro-Ro vessel. Isa ka man bala sa nabudayan niya magdangop sa kapulisan sa tion niya may magluntad niya krimen. Mobile app ginlunsar sang kapulisan sa Negros Occidental. Energy Regulatory Commission nag-abiso sa posible pagsaka sang balayran sa kuryente. Pagkulang sang supply sang kuryente sang nagligad niya mga semana, gintumod rason. Mga patok nga pangregalo sa mga Iloy sang puluyan, hipalaon. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan sa Tsaran sang Kamatuuran kag wala sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulaw sa inyo sa pinakadako kag komprensibo nga mga balita sa Bisaya na katungdan. Ako si Eden Prietos live din sa GMA Bacolod Station. Makaupod man naton sa pagdulong sa balita, dugay-dugay si Zen Kilantang Sasa live sa Pagsangaan Pavia, Iloilo. Mga kapuso, Ro-Ro vessel nagsadsad sa lawod sa Dumangas, Iloilo. Mga pasaheros stranded sa sulod sang 4 ka oras. Samtang mga kapuso, low tide o kunhunas kag wala makalkulang alagyan. Isa sa mga kabangdanan sang pagsadsad sang barko. Nakatutok Julius Pilacon. Minutos na lang sa magadungka na kuntani sa Dumangas Port ang Ro-Ro vessel nga ginapanagiyahan sa Montenegro Shipping Lines nga nagikan sa Bacolod City mga alas 5 kahapon sang hapon. Apang Tigaylo sini, 4 ka oras nga nagtinar sa lawod ang mga barko nga may sakay nga 161 ka mga pasahero. Matapos magsadsad sa bahin sa Barangay Bakay, Dumangas, mga 1.5 nautical miles nagikan sa pier. Pasado alas 9 kagabi, natigayon nga maguyod padulong sa pier ang Ro-Ro vessel sa bulig sang isaman sini ka sister ship kag isa ka tugboat. Kag napapanaog ang mga pasahero. Sunod sa Philippine Coast Guard, wala man sang pasahero nga nasamaran o kung naglayan ng pamatsyag bangod sa insidente. Base sa investigasyon, wala matansyar sang kapitan ang alagyan sang barko, gani ini nagsadsad. Ang vessel ang duha pa lang kaadlaw nga nagabiyahe sa among nga ruta, kag baguhanon man ang kapitan sini. Ang atong kapitan sir, medyo na miscalculate niya ang area and nadugangan ni sir sa mabakog nga current sang tubig. Amo ni siya sir ang kabangdanan kung ground o nasadsad ang ining barko. Hunas man o kon low tide sa nagluntad ang pagsadsad, gani isa ini sa ginalantaw man nga may koneksyon sa insidente. Wala naging pahanugutan nga magbiyahe pa ang Ro-Ro vessel samtang ginaimbestigaran ang insidente. Ginmanduan man sa PCG ang kapitan sini nga magsumiter sa marine protest sa Maritime Industry Authority para masikyar ang barko kon bala pwede ini makabalik sa pagbiyahe. Ikandakan pa siya sir sa mga inspection, underwater inspection para ma-releasean sila sa marina sa ilang certificate sir nga seaworthy na ang ilang barko para magbiyahe liwat. Wala pa sanggit pagwa nga pahayag ang kompanya nga nagapanagiya sa barko kaangot sa insidente. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaon, 1 Western Visayas. Samtang mga puso sa probinsya sa Negros Occidental naman, pila ka mga residente sa siyudad sang Talisay, nabudayan nga makadangop gilayon sa kapulisan sa tion nga may magluntad nga krimen. Bangod sini mga puso, kapulisan may ginhimo na pamagi agud gilayon nga makaresponde. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Ginakabalak-an sang residente nga si Alfredo ang seguridad sang iya pamilya sa tion nga maglakat ini sa trabaho kag mabili ng iya pamilya diri sa Talisay City sa Negros Occidental. Bangod malapit ang balay sa Barangay Hall, ang barangay ang ginasiligan sini nga dalangpan sa tion nga may matabo nga emerhensya o kon krimen sa ilang nga lugar. Barangay, mga ginamo kundi dasig lang sila magpandayan.
Para naman sa Iloy nga si Herbel, dako nga bulig ang presensya sa kapulisan sa kalinong kagkatawhay sa ilang lugar. Nga for example, may mga raid, di biara man sila dayon. Apang paano kung hindi gilayon makatawag sang pulis? Ina ang ginapaligban sa pila ka mga residente, ilabi na sa mga malayo nga kabaranggayan sa syudad. Bangod sini, ginlunsar sa Negros Occidental Provincial Police Office ang mobile application nga isa kapindot lang sa mga residente. Gilayon nga makaresponde ang kapulisan. Ginlunsar sa Talisay City Police Station ang one-button SMS o kung Uplan Dasig. Kinahanglan nga nakaregister sa PNP ang numero sa mga maga-report sang insidente. Pinaagi sa text message, matumod gilayon ang lugar nga naluntaran sang krimen. Alam natin na kapag tumawag yung isang number na yon is doon yung dedicated, for example, sa isang financial establishment, for example, sa pawn shop. Gamit ang teknolohiya kag koordinasyon sa kapulisan nga nakadeploy sa tagsa ka lugar, madasig nga masulbar ang krimen. Ang kapulisan mismo ang magatudlo sa komunidad sa paggamit sang app sa bulig sang LGU. Mabulig kita kilala noon sa PNP. Upod Keruwa Banggoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Pagpadasig sang pagbakal sang igarasyon nga tubig ginapangabay sang pila ka mga residente. Iloilo City LGU nagpasalig nga maka-deliver na sang tubig ang MPIW kag South Balibago sa Lunes, May 13. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. 2 ka semana matapos nga ginpaidalom sa state of calamity ang Iloilo City, wala pa sa gyapon makasugod rason sang tubig ang Iloilo City LGU sa mga kabaranggayan. Sa karon, ginapadali na sa pila ka mga residente ang LGU nga mabakal na ang iga-deliver nga tubig sa tagsa ka barangay. Suno sa ila, kulang ang gina-deliver nga tubig subong sang syudad nga halin sa donasyon. Kaya mo na inulat na mo ng tubig, lagi ka budlay sa amon niya. Si Pablo Alas Pasto pa lang nga senyor na ko yung nagkagwada pa ko sa layo ya. Suno sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council, ginahulat na lang ang mga kulang nga dokumento sa mga nagdaog sa emergency purchase request nga MPIW kag South Balibago Waterworks. Kung makumpleto ng dokumento, mahimo na hatagan sa notice to proceed ang 2 ka water distributor. 6 ka water tankers ini we are sang tankers nga 10 cubic meters mga dagko ini siya, so that's 60,000 liters nga distribution equipment ang magalibot per day. Nagpasalig si Ravenna nga sa Lunes, Mayo 13 na magasugod ang pagrason sang tubig sa syudad. Mangin prioridad ang 25 ka mga high kag medium risk nga barangay base sa Climate and Disaster Risk Assessment sa Iloilo City. Dugang diri ang 13 ka mga barangay nga nagpabutsyag nga kulang nakatama ang tubig. Based on the verifications ng Disaster Risk Management Committee nga nakatuan man sa ground kag na survey and indeed need na nila sang tubig. 70% sa apektado nga kabarangayan ang suplayan sang South Balibago Waterworks, samtang 30% ang suplayan sang Metro Pacific Iloilo Water. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Pila ka mga mangunguma nagahulat sa pagbukas sang irigasyon agod makaumpisa sa pagpananom. Epekto sang El Nino rason sa delay sang pagbukas sang irrigation systems. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Salsa live sa pagsangan pa via Iloilo. Zen? Jerkit pahayag sang NIA 6 nga madelay ang wet cropping season kasunod sang pag-atrasar man sa nga pagbukas sa mga irigasyon sa Western Visayas. Sa tasok lang, nagasalig si Manong Arnold para sa patubig sa iya mga tanom nga utanon na bangod sirado pa ang irigasyon sa Pavia, Iloilo. Suno sa iya kung bukas na kuntani ang irrigation system, makaumpisa na sila sa pag-arado sang talamnan, agud makasugod na sa pagtanom sang humay. Irigasyon tanay may tubig kaway mong tubig, gabi naninit, kaway mga ulan, gamay lang. Suno sa mga mangunguma, apisar nga nagtupa ang ulan sang tinalikdan nga adlaw tama ini kakulang para mabasa ang duta. Samtang nagahulat sa pagbukas liwat sang irigasyon na ang iban nagapanglimpyo na sa mga hilamon sa humayan agud paagyan sang traktura. Nahibaloan nga Mayo 1 kuntani ang reopening sang irrigation system sang National Irrigation Administration Region 6 apang nadali ini bangod sang epekto sang El Nino. However, because ini El Nino kag wala tubig ang aton mga suba kag mga dam, report from the field office
sa sige-sige natin ng monitoring. Amo na nag-extend kita little bit, nag-adjust kita sa aton nga cropping calendar. Samtang wala sang tubig sa irigasyon, nagapadayon ang maintenance activities sa mga irrigation canal sa subong nagahulat ang NIA 6 nga makatipon sang tubig sa mga dam, agud makarelease sang tubig sa irigasyon. Target sang NIA nga magabukas ang irrigation system sa mga probinsya umpisa Mayo 15, tubtob sa bulan sang Hunyo. Diri na kag makasugod ang mga mangunguma sang preparasyon para sa wet cropping season. Dirt ginalantaw sang NIA 6 nga magapatuman sila sang rotational water delivery agud maserbisyohan ang water service area sa tion nga wala sang ulan kag kulangon ng tubig sa mga dam. Dirt. Madamo gid nga salamat sa update Kapuso Zen Kilantang Sasa. Mga puso sa Bacolod City naman, magubaon yung CCTV sa mga kabaranggayan hindi makabulig sa pagsulbar sang krimen sunupak sa kapulisan. Samtang pagpakayos ng CCTV system sa Barangay Estefania, ginapangitaan na pagit. Yaring balita ang atong gintutuka. May mas sobra 30 ka CCTV sa palibot sa Estefania Barangay Hall. Apang sa masami, ginareklamo sa kapulisan ang buron niya kuha sa barangay. Sang tinalikdan bulan, isa naman ka persona ang gintiro patay sa tubang sini. Hindi ring first time nga may kasubong insidente. Ang sitwasyon sa Barangay Estefania ang daw kaangay man sa iban nga kabaranggayan sa Bacolod City nga nagagamit sa low quality camera. Depende na bisa klase ng CCTV camera, no? May high definition, may low ano man. Pero isa to sa faktor ng paboron pag ito sa nakita ko is ang lightings, no? Ang lightings pag isang area, hindi tama kasanag. Tugda sa mga residente, kapulisan dapat ang padamuon. Bangod ng CCTV, tuman, kaburod. Oo, yari kita na may bantay gini rubing. Wala gani pulos to ng CCTV. Kahit hindi man maklaro kung ara sa krimen. Ginakahangawan man sa mga nagapulaw nga taxi driver ang sitwasyon sa syudad. Bawod din kaso, mabiktima sa mga malaing ginhawa, hindi gilayon matumod ang suspect. Timas na, may anduha sila CCTV kang tanod para bantay sarado. Bilaksyon sa Barangay Estefania, himuan na paagi ang upgrading sa CCTV system. Siyempre kinanglagin man ang maintenance, no? Siguro mailis naman ang mga kamera. Kita man daw, ara man ang sequence nga pagtiro, tanan-tanan, covered man. Galing, hindi lang niya mapakilala ang gunman, kaya kahud. Ginapanginwala man ni Tingson ang reklamo sa kapulisan niya hindi mapuslan ang kuha sang ilang kamera sa pagsulbar sa mga kaso. Rekisito sa magkuha ng business permit ang pagpahamtang sa CCTV sa mga establishmento apang mas mayo kung ang barangay mismo ang magapanguna sa inisyatibo. Opadkiringil Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapusong agimarasnon, ihanda na ang energy kay buwas na May 10 magabisita sa Manggahan Festival sa probinsya sang Guimaras ang inyong paborito nga Kapuso Stars. Siguraduhon nga nakaplastar na kamo 5 p.m. sa main events area sa Provincial Capitol Grounds sa Jordan, Guimaras. Kilig songs halin kay Asia's romantic balladeer Christian Bautista ang dapat gid masaktihan. Pagbanding man kay may guardian alien star Max Collins. Kag get ready sa good vibes nga dala ni Shaira Diaz kag Andrea Torres. Samtang mangin sweetness overload ang feel sa Coronation Night sa Miss Guimaras 2024. Bangod magabisita kag magaharana si Lilet Matias, attorney at law Cass E.A. Guzman. Sa May 17 na, 7 p.m. sa main events area Provincial Capitol Grounds sa Jordan, Guimaras. See you there mga kapuso. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, pag-implementar sang paid parking ordinance sa Iloilo City may pagsalangisag. Pagkakas ng National Roads Ordinansa ginaplano. Samtang napanas ng pedestrian lanes ginreklamo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ginpahayag ng isa ka taxi driver ang ginsitas ang isa ka traffic aid sang nagpark ini sa Fort San Pedro Drive sa Iloilo City. Ginaaligar nga ginpakigbatos ang driver nga pay parking ang lugar bangod ginsukot kag nagbayad ini. Nahibaloan niyang pagpahanugot sang pay parking sa national roads ang violasyon sa Presidential Decree No. 17 nga nagamulta sa nagasablag sa natubod nga dalanon.
apang mahimo nga pahanugutan ini kung may basihan ang LGU. Bangod sa insidente sang pagsalangisag sa ginpatuman nga layi sa dalan, nagpangayo sang pasaylo si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa iya social media post. Pahayag sang alkalde, handa ini nga ibalik ang ginbayad sang taxi driver kung mapamatudan nga may sala sa pagpatuman sang ordinansa. Ginako ni Committee on Transportation Chair Councilor Sedfrey Cabaluna nga wala matutugan ang mga national roads sang gindihon ang amended paid parking ordinance. May pagsalangisag man kuno sa implementasyon sang ordinansa. Siguro some confusion occurred thereafter kay diri sa Fort San Pedro may nag-implement sa paid parking. Gin-confirm tama na with Ma'am Maricel Mapacquiao, and yes, gin-implement nila on certain areas landa. Agod mangin klaro, plano ni Cabaluna nga amyendahan ang ordinansa kag kakson ang 4 ka national roads sa gintumod sa Department of Public Works and Highways nga amo ang General Hughes Street, Arroyo Street, Fort San Pedro Drive kag Timawa Avenue. Kung makakasna ang National Roads Ordinansa, natubilian sa gihapon nga parkingan nini sa idalom sang anti-on-road parking. Samtang pila ka mga driver ang nagreklamo sa Iloilo City Traffic Management Unit nga panas na ang pila ka pedestrian lane nga kabangdanan sang pagkadakop sa ila. Meeting naton ng aton nga mga tao because nga dapat gina-caution or gina-aware lang because hindi gimatuod makita ang ini nga mga markings. Nagpadala na sang sulat ang ICTMU sa DPWH, Iloilo City District Engineering Office sa pagmaintenar sang panas nga road markings. Upod Geruel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, bangod sang pagsinuya ay sa ilimnan, bawal lalaki patay sang ginbuno sa Silay City, samtang isa naman ka senior citizen sa Banwa sa Moises Padilla, gintiro, patay man. Nakatutok Aileen Pedreso. Patay ang 21 anyos nga si alias Ryan sang ginbuno sa Barangay 4, Silay City sa Negros Occidental. Makatatlo ka beses nga ginbuno sa chance ang sospek nga si alias Emilowi, 29 anyos. Supod ang isa pa ka sospek nga si alias Ricky, 26 anyos. Sunod sa kapulisan, ginapahayag nagsuyay ang grupo sang biktima kag mga sospek nga lunsay yara sa impluensya sa makaulubong ilimnon. Nagtripanay lang sila because nga hubog na. Nagsabtanay sila hasta nga nagbato man to ang grupo sa mga victims naton. Kaso nga homicide ang ipasaka batok sa duha ka sospek nga lunsay na arestado. Patay man ang 68 anyos nga si alias Suzimo sang gintiro sang 3 ka wala pa makilalaan nga sospetsado sa Barangay Quintin Remo sa Banwa sa Moises Padilla. Sunod sa kapulisan, papauli na sa ilapuluyan ng biktima sang ginlambatan sa mga sospek. Ginatumod pa sa kapulisan ang motibo kag mga sospetsado sa pagpatay sa biktima. Sa Banwa sang Tuboso, patay ang 23 anyos nga SK chairman sang makuryente sa ilapuluyan sa sitio Maligon. Sunod sa kapulisan, nagapaligo sang iya bata ang biktima sang dungan man siningaging kayo ang bumbilya sang ilasuga. Ginapahayag nga posible basa ang kamot sang biktima sang ginkaptan sini ang bumbilya rason nga na kuryente. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Metro Iloilo Transport Service Cooperative o kon MITS Co-op nagapangatubang sang madamo nga problema sa operasyon sini. Ang aktwal nga sitwasyon sa kooperatiba tutukan ta sa GMA Regional TV interviews ni Kim Salinas. Mga kapuso, makaupod naton si Ms. Cheria Sibuche, ang bagong chairman sa Metro Iloilo Transport Cooperative o kon MITS Co-op. Ma'am, good afternoon. Good afternoon, Sir Kim. Ma'am, sa di na kita subong no, sa tinutuyo naton agud matadlong ang ining kapaltahan nga patakaran no, sa anay nga chairman and ilabi na gid no, sa paghatag sang benepisyo sa aton nga konduktor kag mga driver. Damo-damo, pag kami sang things to do kay sang March 2, damo-damo, gali ako sang paus kag drivers nga nagasaka lang sir sa amon nga units nga wala sang contracts, wala sang IDs. So, amo na sir ang isa pag nga gina-priority ko gid nga salaries nila nga wala pa until now nakaabot. It's because sir nga pag-assume ko office May 1, 500,000 lang ang cash sa Bolt. Ang ginasukot nila sa akon nga salaries dapat sang 30 ginhatag ini sa ila. So, ang akon pagid sir nga ginahingyo nga ihatag
ibalik ang ilang cash ban. Transparency. Amugid ina, sir, ang gusto ko gid nga i-implement sa akon nga administration. Kay gusto ko, magkadto ang amon mga membro, open book ang tanan. Ginpakita ko ang status sang San Miguel and Hibaw-an, which is nga nagakita kuno sang 8 million. Ano subong ang sitwasyon sa aton kooperatiba in terms financially? Nagakita pa ba lang ang kooperatiba o kung nagapamirdihan na? Sa pagpungko ko, sir, kung pamangkuton mo ako, gutom ang akon nga mga drivers. So siguro, sir, we are in collapse. Pero we will try our best, gid sir, nga makatindog liwat ang amon nga ko. Nagapromisa ako sa ila nga ang ila sweldo i-update ko. Kay wala kita ni mahimo kung wala sang drivers and paus nga nagasulay-sulay sa kakainiton sa dalan. Tagain nyo lang ako sang panahon, magamay lang gid nga tsimpo nga para nga maano ta initanan, maakayo ta ang mga mist nga mga pagdumala. Buligan ta ang kuop ta. Madam, og salamat sa imo tinion diri sa One Western Visayas. Sa kaangot naman nga balita, ginahikot na sang anay chairman sang Metro Iloilo Transport Service Cooperative nga si Josemari de los Reyes ang financial statement nga ginapangayo sang chairman sang kooperatiba nga si Cherry Asibuche agud madeterminar ang inugsweldo sa mga nagareklamo nga empleyado. Suno kay de los Reyes, hindi sa giliyon mahatag ang financial statement bangod diri nakabutang ang importante nga transaksyon sang kooperatiba nga kinahanglan pa utihan. Kag kuntani may nagakaigo nga turnover sa mga dokumento antes nagpungko ang bago nga administrasyon. Natingalaman si De Los Reyes kung nga hindi mapasweldohan ni Asibuche ang mga empleyado bangod tiyara man kuno ang payroll kag iban nga dokumento. Dugang ni De Los Reyes hindi matuod nga wala masweldohan ang mga empleyado sa Abril 15. Wala mahatag ang Abril 30 nga sweldo bangod wala nakaremit ang Hibaw-an kag San Miguel nga ruta nga may ginabanta 7 million pesos nga kita. Hindi man niya madaling-dali, hindi mo lang niya pila ka accounts nga daanan ang may-ara kami. So madamo transaksyon na. Hindi mo na pwede mapalagpatar mo lang na. Energy Regulatory Commission ginpahayag nga posible magsaka ang bill sa mga konsumidor sang kuryente. Konsumidor nagaagunto na sa balayran. Ini ang gintutukan ni Julius Villacaol. Yara sa 6,000 pesos ang bulanan nga bill sa kuryente ni Grace sa Pakyad-Oton. Magluwas sa kagamitan sa balay sini. May negosyo man ini nga karinderya. Apang sang nakaligad nga Abril, ang bill sini ang nagsaka sa kapin 9,000 pesos. Rason nga ini ang nagaagunto na sa ibalayran. Do ano na gid kaayo, hasol na kayo ba? As ano namon nga sa amo ang mga bayronon. Do hindi gid makaya na sa karon. Kay karon gani ka struggle ko anang 9,000 plus. Ang pagsaka ang ginalantaw nga tuga sang pagpaidalom sa Luzon kag Visayas grid sa yellow kag red alert bangod sa kakulang sang supply sang kuryente sang nakaligad nga mga semana. Ini man ang ginpaatag sang Energy Regulatory Commission sang Damlaglang. Para ini ang punggan, ginmando na sang ERC ang pagsuspender sa operasyon sang wholesale electricity spot market o KONWESM sa tion sang red alert sa mga grid. Sa karon hindi pa madeterminar sang iliko 1 kung pila ang mangin panukot sini sa billing cycle sa bulan sang Mayo. Sang Abril, ini ang nagdangat sa 12 pesos kag 90 sentimos. Sunod sa General Manager sang kooperatiba, natural nga basta gamay ang supply, nagataas ang demand kag nagataas man ang rate. Apang para sa mga pareho ni Grace, may good news ang General Manager sang kooperatiba. Sa Hunyo o kon sa Hulyo, may pagnubo sa ila panukot. Kaya nakakuha kita sang lesser nga price sa atong emergency power supply agreement. I think mga 6 pesos and 45 centavos or mga 7 pesos to average. So expect natin by June, July natin nga bill na manubo-nubo ini siya. Sa mga konsumidor naman sa More Power, magpanghanda na bangod halos piso ang manginsaka sa presyo sang kada kilowatt-hour sa billing cycle sini subong nga Mayo. Itong mga 1 peso ang initial computation namon, no? Based sa nagsaka ng WSM kaya nga aton nga mga kontrata sa aton mga regular nga power suppliers, no, nga coal fired plants kag geothermal plants, stable man siya yan. Gani panugyan ni Parcon sa mga konsumidor, magkinot gid sa ginagamit nga kuryente
kay dako ang mabulig sini para mapanubo ang presyo sang kuryente sa merkado. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaon, 1 Western Visayas. Kapuso Primetime King, Dingdong Dantes, liwat nga nagpirma sang kontrata sa GMA Network. Nakatutok Cesar Dales. Magapabilin nga kapuso si Primetime King Dingdong Dantes. Subong adlaw liwat nga nagpirma sang kontrata sa GMA Network si Dingdong. Present sa kahiwatan sa GMA Network Chairman Attorney Felipe Algozon, GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., GMA Network Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, GMA Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide and Support Group and President and CEO of GMA Films, Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Network Senior Vice President kag Head ng GMA Integrated News, GMA Regional TV kag Synergy, Oliver Victor B. Amoroso kag madamo pa. Sa iya mensahe, ginpakigbahin ni GMA Network Chairman Attorney Felipe Algozon ang mga papatasan ni Dingdong na iyagid na gustuhan, ilabi na ang pagkamapainubuson sa piyaksang mga nilabot sa kabuhi. Hindi lamang artista si Dingdong. Reservist siya sa Navy. Entrepreneur. Meron siyang sariling production company, Agusto Dos. Director. You name it, he has it. Pero ito lang ang masasabi ko. Hindi pa niya nararating ang pinakatuktok ng kanyang mararating. Hindi kamukha akong matanda na, napababa na, si Dingdong pataas pa. Kaya Dingdong, maraming salamat and I hope GMA and you will go higher together. Saksi naman si GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto Duavit Jr. sa tanang ginagyan ni Dingdong sang nag-umpisa palaginis ang career sa showbiz. Ehemplo siya, hindi lamang sa atin lahat, kundi sa mga kabataan ngayon na nagnanais na sumunod sa yapak ng isang Dingdong Dantes. Dong, thank you for the years past and the years to come. You make us all very proud. Para sa aktor, hindi ni tanan posible kung wala ang pagsalig sa big bosses kag sang fans nga nagasuporta sa iya. I welcome this new opportunity and chapter wholeheartedly. Kaya maraming salamat sa muling pagtitiwala po ninyo. Ang new chapter sa iya kabuhi, mas nangin espesyal kuno bangod ko po niyang asawa nga si Marian Rivera kag duha ka mga anak. Wala man sinigin kalimtan ang mga nakaupod sa trabaho. Dahil doon nagiging memorable po ang bawat isang mahalagang chapter dito po sa buhay ko sa GMA. Kaya pinagpapasalamat ko po iyon sa inyo. TGIS ang unang proyekto ni Dingdong sa Kapuso Network. Pila sa mga serye nga iyagin bidahan among Encantadia alias Robin Hood kag Jezebel. Subong nagaserve ni nga host sing Amazing Earth kag Family Feud. Thus Ordales. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, Mother's Day sa Domingo na. Mga pinasahi nga pangregalo sa mga Iloy, amat-amat na nga nangin mabakal. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Matahong kag pinasahi nga pangregalo para sa adlaw sa mga Iloy sa Domingo ang makitaan nga nakadisplay sa mga establishmento nga makagalanyat sa publiko. May cute crochet tulips, natural dried flowers, may butterfly chocolate bouquet, heart-shaped balloon, stuffed toy, luxury bags, kag madamo pa. Syempre, hindi madula ang fresh flower bouquet. Kung may extra budget, sarang nga makapa-arrange sang bulak depende sa paborito sang imo Iloy. Kapareho sang red and orange roses, stargazer, kag sunflower. Aman ni siya ma'am, ang mga stargazer, carnation, gerberas, kag especially mga roses natin. Pero mas namin kung early pa sila. Para makapili sila sa mga bulak natin. Ini ang pila lamang sa gift ideas nga mahimo mahatag sa mga kabataan para sa ila pinalangga nga nanay, mama, mommy, and momshies. Ang Iloy nga si Janlyn wala man sa may ginapaabot nga sorpresa sa iya kabataan. Nagbakal naman inisang bulak para makabisita sa lulubngan sang iya Iloy. Ang gusto ko masaya ang pamilya ko. Amo na isang akon nga
kumplito kami sa adlaw-adlaw nga tanan. Kagayda na kami sang Ginoo. Sa mga kapuso naton nga wala sang budget para matreat ang aton mga nanay subong nga Mother's Day, no worries. Bangod mahimo nga lutuan sa manamit nga potahe, buligan sa mga ulubrahon sa balay, kag mag-ubra sang appreciation card, agud mapabatsyag sa ilang aton pagpalangga, kag pagpasalamat sa ilang mga sakripisyo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, nagluntad ang malapnagon nga grass fire sa Mount Manaphag sa Pandiazucar Island sa Concepcion, Iloilo. Ginlamon sang dako nga kalayo ang malapad nga kakahuyan nga suno sa mga residente, nagsugod pa sang Lunes sang gabi. Suno sa Bureau of Fire Protection, posible ginhungod ang pagsunog, ilabi na nga madamo ang nagakaingin sa lugar. Wala nagrisgo pa ang BFP nga katuan ng lugar bangod delikado. Sa subong ginahibalo pa ang kausa sang sunog apang gindeklara nga fire out. Monitor man ang palibot nga in case kung may posibilidad siya pero kay alcohol di kay kapitan malayo man sa panimalay. Kag wala man sang affected nga mga pumuluyo sa dito nga barangay. Mga puso, padayon naman yung kinabatayan na nagatipon yung panganod sa GWA sa Philippine Area of Responsibility o kung PAR. Sunod sa pag-asa, wala gihapon yung nadulang chance sa sini nga ma-develop bilang low pressure area o kung LPA sa mga masunod nga adlaw. Posible pa nga magbago gani, padayon niya ginamonitor. Wala pa yung epekto, subong apang magaluntad ang frontal system kag pati man easterlies. Pinakabahin sa Western Visayas ang posible nga maka-experiensa sa danger level heat index WAS. Subong sa 45 degrees Celsius sa Rojas City, Capiz. 44 degrees Celsius naman sa Dumangas, Iloilo. Kag 43 degrees Celsius naman sa Mambusaw, Capiz, pati man sa Iloilo City. Sa datos naman sa Metro Weather, bisan mainit, may chance sa gihapon sa ulan sa Antique, Iloilo, Capiz, ug Negros Provinces. May heavy to intense rains nga posible magbabaha o kung magtugas ang landslide. Wala man ginadulang posibilidad sa ulan sa iban pakabahin sang pungsod. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga puso abroad, madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagtutok. Ako si Eden Brietos. Kapuso, mag-isa kita kagibalon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.